napakababang lumululati sa iyong dakilang pangalan. At sa pagkakataong ito, nakikita mo ang bawat sa amin, Ama, na nangagkakatipon upang minsan pa tanggapin ang iyong banal na araw. Hiling po namin namang Diyos na isabog mo iyong pagpapari. Hindi lang kami, kundi sa lahat, lalong-lalo na ang iyong mga anak sa iba't ibang dako ng sanlibutan na bumaganap din ang mga bagay na ito at nagpapahalaga sa aming pong pagkakatipon. Amang Diyos, para karapat dapat po kami sa iyong inihandang pinakapagkain ng aming kaluluwa. Hiling po namin, naway patawarin mo po kami sa aming pong nagawang pagkakasala at punuan ang aming pong pagkukulang. Kaya tama sa aming pong pagkakatipon na ito, naway alisin mo ang namang balakid sa puso't isipan at kaluluwa namin sa aming pong pagtanggap sa iyong banal na aral. Naawa, Ama, bigyan mo ng katahimikan. Unay na magtagumpay sa aming diwa ang iyong banal na araw. Ang lahat ng ito, Ama, sampu ng di masambit ng aming mga ladik bibig na inihiling. Inihiling po namin ang lahat ng mga ito sa pangalan at karapatan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Sa Biblia Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus Benedicto sa Cruz, Manila, ang nagawa ng pagsamba ng nakaraang linggo, ikalabing-4 ng Abril ngayong pangkasalukuyan. Mga awit ang pagsamba bilang 58 at 69. Also nagsimula ang pagsamba ika-alas-3 ng hapon. Awit ang panalangin bago mag-sermon bilang 5. Nanalangin ng kapatid bago mag-sermon, kapatid at ang kapamahalang Rogelio Kawaya. Nabasa ang akda na pagtibay, buod ng sermon. Ang kahalagaan ng krus ni Kristo sa mga liligtas. Kapatid na nangaral, kapatid at ang kapamahalang Rogelio Kawaya. Awit ng panalangin matapos ang sermon bilang 2. Nanalangin ng kapatid matapos ang sermon, kapatid na Rowena Carazo. Awit ng pag-aandog bilang 2. Nag-alay ng taus-pusong pag-aandog, kapatid na Bernard David. Toxoloya bilang 1. Bilang ng kapatid na Dumalo, 8. Halaga ng koleksyon, 392 pesos. Kapatid na naggawa ng bendisyon, kapatid na tagapamahalang Rogelio Caballo. Also natapos ang pagsamba, ika-4 ng hapon. Gumawa ng akda ng Sa labas sa bakda, mga minaman na kapatid na ipagsamba noong nakarang linggo. Ano man po nakita niyong pagkakamali sa naisulat ay ating pong iwas dito. Wala, kaya ating pagtibayin at alam kong handang-handa ng bawat sa atin upang atin na pong tanggapin o pagsaluhan ang inihandang aral ng Panginoon na may pamagat na ganito. Ang pagtatagumpay ang kinakailangan. Sa bawat larangan ng buhay, pawang, may nagtatagumpay, meron din nangabibigo. Datapwat sa espiritual na bagay, kapatid, hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon ang nangabibigo. Kundi, halos lahat ng mananampalataya na niloob ng Diyos, lahat ng tao, na kanyang tunay na hinangad, ninais magmula pa sa pasimula, na iligtas. Kanyang ipinapayag sa ating harapan na walang ikangapuwang ang nangabibigo, kundi pagtatagumpay. Kaya dito, kapatid, napakabigat. Sabi ko nga, kung iaalin-tunod sa namang bagay dito sa sanlibutan, mas marami ang nangabibigo. Datapwat sa harapan ng Panginoon, lalong-lalo na kung tayo nananampalataya, kailangan magtagumpay. Ngayon, isang bagay na napakahiwaga ang paksa nating ikangako, tatanggapin na aral ng Panginoon. Ano ang dapat na pagtagumpayan ng bawat isa sa atin na hindi maaari na tayo mga bigo? Ano itong napakahiwagang bagay na kung saan hindi maaaring mabigo kundi magtagumpay ang bawat isa sa atin? Ayon po rito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 15, talatang 54 hanggang 55. Mga minamahal, ito po ang dapat na pagtagumpayan ng bawat isa sa atin.
Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan. At itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkaaga kayo, ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Sa makatwid kapatid, ano dapat natin pagtagumpayan? Kamatayan. Saan ba napasok ang kamatayan sa atin? Lalong higit, ang sinabi na Apostol Pablo dito po sa unang Korintos, Kapitulo 15, talatang 26, ganito po ang ating matutungayan sa talatang ito. Ang kahuli-huliang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Kaya't may paglipol, pagtagumpayan, mga minamahal, lalong higit, itong tibo ng kamatayan. Ano itong tibong ng kamatayan na dapat pagtagumpayan ng bawat isa sa atin? 56. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Alam po naman natin kapatid na lang tayo'y tunay na sumampalataya sa salita ng Diyos. Tinanggap ang pagbabautismo, pagbibinyag. Ito ang naging daan ngayon na ang ating mga kasalanan na dyan ang ating Panginoong Kristo na bugtong na anak ay napako hanggang sa mamatay. Ito, yung kasalanan na yun, naalis sa bawat isa sa atin na karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Kaya dito, bakit kinakailangan magtagumpay tayo? Hindi na po darating ang ating Panginoong Kristo sa pamamagitan pa ng kasalanan, kundi magbibigay na po ng gantimpala sa bawat isa sa atin. Kaya dito, anong kinakailangan natin pagtagumpayan? Yang kasalanan na yan na siyang umalipin sa atin. Dahilan, ayon po kay Apostol Pablo sa Roma 6:23, ang katumbas ng kamatayan ay ang katumbas ng kasalanan ay kamatayan. Kaya tunay na ating pagtatagumpayan, nanawa wag tayong mamalaki o gumagawa pa ng kasalanan ng kamagkagayoy, masasabi nga natin tayo nagtagumpay. Kaya't mga minamahal na kapatid, ito ang marugtog at masigasig ang ating Panginoon na magpahayag sa atin na halos napakaraming taon na ang mga nakalipas ng tayo tawagin. Huwag na tayong mamuhay sa kasalanan nang sa magkagayoy, ikaw na iyong iwinawasiwas ang pagdila ng pananampalataya mo, tanda ng pagtatagumpay, hindi ikaw ay nangabibigo. Kaya't kapatid, kailan makapangyayari kung itong katawan na ito magbihis na ng walang kasiraan? Dahilan ang katawang to at sa ngayon, kapatid, ay nangabihis pa ng kasiraan. Galing sa alikabok ng lupa, babalik sa alikabok ng lupa. Dito na mabibihisan ng walang kasiraan. Itong katawan na ito na may kamatayan, mabibihisan ng walang kamatayan. Doon na natutulat ang wika, ilabog ng pagtatagumpay ang kamatayan. Ngayon kapatid, tunay na hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Kaya't ang tanong, ano ang kailangan gamitin upang pagtagumpayan ang kasalanan na tibok ng kamatayan? Ito kapatid, ang Panginoon magbibigay sa atin ng gamit na kinakailangan para sa magkagayon tayong lahat ay mga tagumpay. Hindi mga bibigo. Ganyan ninais at inibig ng Panginoon ng bawat isa sa atin kung matugid at kumatalima tayo, gumaganap ng kanyang banal na kalooban, tunay na ikaw ang magsasabi sa kanyang harapan, ako'y nagtagumpay.
Kahit sa banal na kasulatan, doon, sa huling